I've seen people na okay na sana, nag-fail pa. Bakit? Kasi walang support. Kasi kulang sa support. Kasi walang awareness. Kasi walang tamang mindset. Kasi walang education. There's no education here in the Philippines who will tell you to become a millionaire. Sana sa education system natin, sa namahan, Decision Making 101. We don't know how to decide. Belief Systems 101. We don't even know belief systems. It's harder to do the right thing. Kasi kung gusto mo sumikat, gawa ka lang na mali, gawa ka ng tama. Formula nila yan eh. Kailangan may mangyaring mabigat sa buhay natin bago ma-interrupt yung pattern. It will now be urgent to change. Na parang, sa sobrang sakit nung nangyayari sa'yo, enough is enough, ayoko na. I'm gonna stop doing this. Yes, good day to you guys and welcome to another episode of Principles by MJ Lopez. Here in this podcast, we will talk about life, business, career, entrepreneurship, leadership, and success principles that you can use to create and manifest the life that you want. And today's episode is super exciting because we are welcoming people, my leaders, who will ask me questions. Although I can ask them questions as well. Pero last time, ang kasama ko dito yung mga milyonaryo kong mga mini-mentor. Ngayon, ang makakasama ko, yung mga magiging milyonaryo pa lang. But these people here are extremely committed. They deserve to be here. And more importantly, they are also content creators. So, nakakatawa kasi, hindi ko alam kung ano yung ma-unfold natin conversations. But we will be here to talk about reality. So, this is another Real Talk Sessions. And I want to introduce to you to the founder of Power Talks. It's Russell and Mark. Yeah! So yeah, we're gonna be asking each other questions, but they're here to ask me questions as well. So, yeah, simulan na natin ang laban, guys. Siyempre, bago ko simulan, gusto ko lang i-thank you sa privilege na nakuha namin bilang maliliit na content creator pa. Thank you so much, sir, sa privilege na nakuha namin dahil sobrang makakatulong to sa paglaki ng page namin, especially sa paglaki ng grupo namin. And bago ko magsimula, magtanong ng questions, gusto ko lang na bigyan kayo ng isang malupit na testimony na kapag sinulat mo is mangyayari talaga. Lalo na kapag iniisip nyo lagi. Lalo na kung minamastermind, pinag-uusapan nyo lagi. Ayan. Nakakikita ba ito, sir, sa camera, no? Pwede zoom yan. Pwede namin picture mamaya. Okay. So, ang isa sa... Ito yung sinulat namin nung nagsisimula pa lang kami ng Power Talks. Ang nakalagay na date dito is September 28, 2023. So, ito yung nag-start kami mag-film ng Power Talks. So, yung pinaka gusto naming makuha dito, yung gusto naming ma-achieve, is yung number 6, which is yung interview with Sir MJ Lopez. Picture natin. So, how does it feel now? Natapad yung goal. Super grateful. Sobrang saya, sir. Sobrang fulfilling. And, ayun naman, sa tanong naman namin, sir, sa tanong ko nung una, kasi, syempre, sir, galing kami sa hirap eh. Galing kami sa wala, kumbaga, anong hakbang yung pwede namin gawin para yumaman? Kumbaga ganun. Parang, napatanong ako sa sarili ko, and ito yung pinaka-question ko sa'yo, sir. Ano yung nagtulak sa'yo para tumulong sa aming mga may hirap, especially binibigyan mo kami ng step-by-step process kung papaano yumaman? One is, pag galing ka sa hirap, alam mo yung suffering ng pagiging mahirap. Yes. Naiintindihan mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta makakaalis without the knowledge, without the skills, without the experience itself. Ang problema kasi sa mundo, there's this idea na parang napakahirap yumaman. Diba? Parang napakagrabe pag mayaman ka. Pag mayaman ka, hindi pa yun yung pinakagrabe. That's only the beginning. That's only the start. Pero kaya ako tumutulong kasi since galing ako sa hirap, ang daming buhay yung nasira dahil sa pera. Ang daming pamilya yung nasira dahil sa pera. Yes. Ang daming mga may galing sana. Alam mo yun, may mga batang may potential na uwi sa mali, na uwi sa bisyo, naligaw ng landas, nagkamali sila ng direction sa buhay. Kasi nga, hindi sila aware. Because most of the time, yung mga bata, yung mga failure sa ngayon, although it's only an event, but yung mga nagfe-fail sa buhay ngayon, hindi naman yun dahil gusto nila yun eh. Kundi dahil hindi nila alam. Ang alam lang nila is kung ano yung ginagawa nila ngayon. So what I'm trying to do is to give awareness to people na, teka, pwede kang yumaman. Kasi kung ako, kinaya ko eh. Pero hindi naman lahat kagaya ko eh. Yes. I've seen people na okay na sana eh. Nag-fail pa.
Bakit? Kasi walang support. Kasi kulang sa support. Kasi walang awareness. Kasi walang tamang mindset. Kasi walang education. There's no education here in the Philippines who will tell you to become a millionaire. Diba? Sana sa education system natin, sanamahan, Decision Making 101. We don't know how to decide. Belief Systems 101. We don't even know belief systems. Yes. Diba? Financial Management 101. We don't even know how to manage expenses. Income minus expenses, ang dali. Yeah. Ano pinapa-minus sa atin? XY, yung squared pa. So there are a lot of things na napakadali, napaka-basic. Kung naituro sana, maganda ang magiging flow ng Pilipinas. So for me, it's focusing on something bigger. Now, hindi ako nagsimula sa ganito. Nagsimula din ako sa focus ako sa problema. Kung may problema akong akin eh. Diretsahan tayo Pag ikaw iniisip mo, i-share mo problema mo sa social media. Ito. Wala namang pakialam tao sa'yo eh. May problema rin sila eh. That is why I don't share problems in social media. So ano yung point? Initially, when you start, you focus on yourself. Nothing wrong with that. May pamilya ka eh. Diba sabi nga ni Jordan Peterson, diba? Set your house in perfect order before you try to criticize the world. Sa Tagalog, ayusin mo muna buhay mo bago mo pakialam ang buhay ng iba. Agree. Yes. Tama. So, walang masama kung ang goal mo ngayon yumaman. Pero pag mayaman ka na, ang goal mo lalong yumaman. Pag lalong mayaman ka na at naiintindihan mo na yung proseso, confident ka na teka, hindi to tsamba. I know the process already. Pwede mo siyang i-share. Pag na-share mo na sa tao, may magpapasalamat sa'yo. Doon mo marirealize, teka, isang aspect ng success, pera. Another aspect, fulfillment. Until, mag-e-expand siya into something bigger. Like what you do. Yeah. Yes. Sinishare nyo yung knowledge nyo. Hindi nyo naman sinasabi, paano yayaman lang, ganito, ganyan eh. Kasi nasa proseso kayo. Which gives the audience more value. Kasi imagine nyo, pag yaman nyo, pwede nalang balikan yung Power Talks. Ganito kayo nagsimula. Ito na kayo ngayon. They will see the changes. And there's value to that. Kasi alam ng tao paano ka nag-start. That you started somewhere. That's the value there. So ako, ba't ako tumutulong? Kasi masarap tumulong eh. Kanya-kanyang trip yan. Merong iba, gusto nilang maging anonymous. Gusto nilang silent lang sila. Gusto nila yumaman sila ng sobrang sagad. Ako, gusto ko lang talagang tumulong. Kanya-kanyang trip. That is what I want. So I decided to do this. Pero di pa kayo dumating sa point, sir, na syempre, ang dami mo nang tinulungan. Yun, a lot of people na narinig na yung kwento mo, narinig na yung mga pinagdaanan mo. Hindi ba kayo dumating sa point, sir, na napapagod, napaulit-ulit, na tinulungan mo na, iniwan ka pa? Tapos, di ba kayo dumadating sa point na parang nakakasawa na tumulong, ganun lang ang binabalik ng mga tao? Hindi ako mapapagod tumulong. Pero merong taong nakakapagod tulungan. Exactly. Tama. Nagigets? So it's ako, kahit kailan, hindi ako mapapagod tumulong. Pero it doesn't mean tutulungan ko lahat. Bibigay ko yung time ko doon sa taong alam kong deserve nila yung time ko. So, all throughout my life and experiences. So, una, syempre, bigay ka ng bigay. Pero matututo ka eh. Sabi nga sa Bible, di ba? You don't cast your pearls before swine. So, if people are not listening, you stop talking to them. Don't devalue yourself by talking to the people who are not listening to you. Huwag mo i-devalue yung sarili mo sa pagbibigay ng sarili mo sa wala naman paki sa'yo at hindi nakikinig sa'yo at hindi binavalue yung salita mo. Hindi ka binavalue, hindi ka ina-appreciate. So I've learned how to protect my space. So, yeah, to answer your question, dumating ako sa point na pagod ako. Pero hindi ako napagod sa pagtulong itself. Napagod akong tulungan yung particular na tao. Saka tao ka eh. Yes. Tao ka ako, hindi lang ako pabebe. I just know how to control myself because power is control. Yes. Yeah. Kung kaya mong kontrolin yung sarili mo, panalo ka. Sir, babalik lang ako dun sa unang question ni Russell kanina, yung pagiging successful. And may mga tao talaga na gusto maging successful sa buhay but they don't know where to start. Kumbaga yung that they want to be successful, gusto nila ma-achieve yung goals and dreams in life nila, pero they don't have any right vehicle to start, where to start. So ano yung mga bibigay nilang or saan sila maghahanap ng mga ganong vehicle? Ito, tayo. Aside from, I mean, like for example, they are teenager and then gusto na nilang parang they want to venture parang yung dreams nila, they want to venture something new na they don't know where to start talaga. Kumbaga ganun. Mag-search ba sila through social media? I want to be like for example, I want to be a businessman, entrepreneur. Saan ako magsisimula? Sino ang hanapin ko? Well, pag gusto nila magnegosyante, wala silang ibang hanapin kundi tayo. Yeah. Worldwide entrepreneurs. Diretsahan na tayo. Wala namang iba. Pero, to be more specific with these people, just start somewhere and do your best. Just start somewhere.
You wanna start writing, you wanna start content creation, you wanna sing, you wanna dance, you wanna play billiards, you wanna play basketball, especially teenagers. Whatever you freaking do in your life, just start and then galingan mo doon. Bakit? Kasi in pursuit of doing your best, ginalingan mo, na-create ka ng value, may mamimit kang ibang tao. Agree. Tama. Doon sa mamimit mo tao, may madidiscover ka sa kanya. Kasi ginalingan mo eh. Yes. Parang tayo, hindi naman tayo mag-meet kung hindi ka nag-create ng content eh. Yes, agree. Tama. So ginalingan mo sa pag-create ng content mo, nakarelate kayo, ngayon nag-meet tayo. And then, now, interested ka na, gusto mo na, committed ka na, parang gusto ko maging part nito. Pero kung hindi mo ginalingan doon sa una mong field, hindi tayo magkikita-kita. Agree po. So it's really an intersection. Pag ginalingan mo sa ginagawa mo, you will also meet people na nasa ibang field, nasa ibang vehicle, na ginagalingan din nila. Now, magmamatch yung energy, parang okay to parang ginagalingan niya, parang let's collaborate, let's do something together. And then later on, may mamimit kang ibang tao, and as you move forward, may mga namimit kang tao, may kanya-kanyang vehicle yon. Now, you can learn from them. You can learn from them. O, ano vehicle nito? Ano ginagawa niya? Gusto ko ba yon? O, ano vehicle nito? Ano ginagawa niya? Gusto ko ba yon? Masaya ba siya? Gusto ko ba yung buhay niya? So, if the answer is yes, sumama ka. Life is too short. Minsan kasi yung iba, sayang eh, baka magkamali. Okay lang magkamali ngayon. Kaysa next year pa. Yes, tama. So, kung magkamali ka ngayon, makaka-recover ka na bukas. Kaysa next year ka nagkamali, kailan ka pa mag-recover? Next year pa ulit. Sayang yung isang taon mo. So, lagi kong sinasabi, pinakaunang gawin, mag-decide ka lang talaga. If you want it bad enough, and the reasons are really urgent for you, the how will come after. Kaya nga, minsan hindi ko sinasagot, paano? Anong paano? Mag-decide ka. Lagi kasi paano yung tanong, how? How? Hindi nga eh. Hindi siya basta how. It's not about the how, it's about the why. And the what. What do you want? Agree. Yung nga sir, habang in-explain nyo yung sagot sa tanong ko, binabalikan ko lang yung pag-join ko dito sa Worldwide Entrepreneur kasi yung invite ako ni Sir Russell na sabi niya, since nagko-content na ako yung travel and slash motivation, sabi niya, Sir Mark, invite kita sa Worldwide Entrepreneur para kung gusto mo pa makuha ng mga valuable content. And then, ayun, open naman ako sa any possibilities. And then, pagpunta ko nga nung time na yun, June 24, alala ko yung June 24, 2023, yung topic mo na is about decision. So, para sa akin pinapataman, even it's general, no? So, yung decision na yun, nung dati, nag-decide din ako, wala pa akong kawak na pera. Actually, nag-loan pa ako noon. Sabi ko, pinapera pa ako ni Sir Russell, sabi ko, ayoko mamutang, sige, mag-loan na lang ako sa any app na pwede kong pag-loanan para maka-join on that night. And then, nakakatuwa lang kasi, pumunta ako doon, it's not all about business, about matuto lang po talaga ng kung paano, kasi baka magamit ko yung knowledge, yung learnings ko, to my day job na baka ma-promote ako on that certain specific position na kasi ang dami niyo tinuturo na nagko-connect sa company, sa trabahong pinagtatrabuhan ko ngayon. And then, eventually, hanggang ngayon, natutuwa lang ako kasi hindi lang pala yun ang nakuha ko. Ngayon, nagko-content na kami ni Sir Russell sa Power Talks. Lumalawak yung mindset ko, na-build ko yung personal character ko, yung the way na ako magsalita, at the same time, yung skills ko na-build din. So, eto, nandito na po kami sa position na to, may Power Talks page na kami din. Tagang living my dream na-interview ka namin, di ba? So, parang nakakatuwa lang po talaga. So, that's the answer. Yeah. Yes. It's in the experience. So, it's more on, ginalingan mo, tinodo mo, sinumulan nyo, ito na tayo. So, it's just this narrative na just start. It's not about the how. It's like, parang ganito sa social media, nakakatawa. Pag binigyan mo sila ng vehicle, nagagalit naman sila. Nire-recruit. Diba? Pag hindi mo naman binigyan ng vehicle, ano gagawin? Sasabihin, puro kayo motivation. Wala kang lusot But bottom line, if ang kausap mo kasi hindi niya talaga gusto, hindi siya decided, ganun siya kausap. Look at you. Tama. Hindi ka nga pumunta para sa business Gusto mo lang matuto, open ka lang. Yes po. So what we are looking for are people who are open. That's it, regardless. Gusto mo mag-business, gusto mo matuto, gusto mo lumawak yung knowledge mo, gusto mo gumaling sa pagsasalita. Lahat naman, carry natin yan Pero very important na decided. Everything starts with a decision. Yeah. Yes. Not with knowing how. Daming tao nanonood. They know how. Yeah. They fucking know how. Daming knowledge niyan. Daming niyan nabasang libro. Hanggang ngayon walang nasisimulan. Because it's not about the how. It's about why and what. Okay. Yes. Ayun sir, sa binanggit mo sir, ang dami nagbabasa ng libro, nagpe-personal development, gustong yumaman, pero hanggang, alam mo yun, hanggang libro lang sila, hanggang basa lang sila, pero hindi nila nare-realize na kailangan nila talaga ng vehicle. Sa pag ganon, hindi talaga yun gusto. Sinasabi lang nila gusto nila. Pag gusto, ginagawa.
Alam mo sir, yung kung bakit ko inaksyonan itong pangarap ko. Isa sa nabasa ko, if I'm not mistaken, sa bandang Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant by Robert Kiyosaki. Ang sinasabi doon, kasi kapag normally, ang sasabihin sa'yo ng mga successful na tao, bago ka maging successful sa larangan mo, abutin ka ng 10 years, ng sobrang tagal pa. Yung yaman talaga, yung ubod ng yaman talaga. Pero, sabi doon sa libro, kung itatagalog siya, maghanap ka ng mentor kung gusto mo mas mapabilis yung yaman mo. Ano yung masasabi mo doon, sir? At ano yung advantage talaga ng may Okay. May kasabihan, di ba? If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go with a team. If you wanna go both fast and far, find a mentor. Yes. Yeah. Kasi, one of the major advantages is, yung mentor kasi nakarating na. So, ikaw kasi, basa ka ng libro, halimbawa, tapos personal development. Pero if you don't know, parang naliligaw ka pa rin eh. Para ka nagdadrive ng motor na walang headlight. Parang, ito lang yung kita mo eh. Tama ba itong pinupuntahan ko? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba yung direction ko? Kasi wala kang mentor. Ang mahirap, pag hindi okay yung mindset mo, hindi ready yung puso mo, tapos may external factors pa yan eh. May problema ka sa bahay, may ex-girlfriend ka, may girlfriend ka, may ganito ka, may maraming external factors, nabubugbog ka ngayon, hindi ka ngayon makamove forward kasi mababa yung awareness mo. And again, lagi kong sinasabi, it's all about clarity. So, ang purpose ng mentor, bigyan ka ng clarity, bigyan ka ng confidence. Uy, kahit nahihirapan ka ngayon, tama yan. Tuloy mo yan. Kasi ang nangyayari sa iba, una, mali talaga yung pinupuntahan. Yes. So, kahit sipagan nila, mali yung direction eh. Pangalawa, tama sana yung direction, kaya lang, napapaliko, kasi nga, external factors. Either babae, either tropa, either sugal, either any external factors, pwedeng emergency, pwedeng pamilya. Kasi nga, nagiging subjective ka sa environment. Yes. Pero pag ikaw may mentor, proactive ka. Pangalawa, iba yung feeling ng may mentor na may tiwala sa'yo. Tama. Kasi, it is the meaning eh. Kasi kung mayaman na nakarating na ang may tiwala sa'yo, tapos na usapan. Tapos na. Pero, sorry kahit nga yung tropa mo magtiwala sa'yo eh. Eh, minsan naman, ano bang alam niya? Hindi naman niya alam eh. It's like, maganda yon tropa mo. Kaya mo yan, ganyan. Pero iba pa rin yung naiintindihan ka nung kausap mo. Na yung nagtitiwala sa'yo, pag nag-usap kayo, there's this alignment na pag sinabi niya, hindi, kaya mo yan, ganito. Kasi iba, labas lang sa bibig eh. Minsan ramdam mo naman eh. Pero hindi niya naiintindihan. Pero may tiwala sa'yo, pero hindi niya gets. Pero iba yung gets. Iba yung clear na, kaya mo yan kasi ganito. There's a structure to it, and there's this clear narrative na makakarating ka kasi nakarating na ako dyan, dinaanan ko yan. Tama. So, ang pinakang laban dito is this confidence and conviction na, uy, makakarating ako because I have a mentor. Number 3, ito pinaka-importante, yung tinatawag na mirror neurons. Okay, so there's this empty space, there's this gray area in your brain where mabilis tayong mangopya. Right? That's what we do. Mas mabilis tayong matuto sa panonood. So if you watch, for example, if you wanna play basketball, manood ka lang na manood, and then saan ka maglaro, matututo ka. Versus magbasa ka ng libro, ito, ganito tumira, dapat ganito yung angulo, kukumputin mo pa sa utak mo. Kasi nabibisualize natin siya pag pinapanood natin. Exactly. Kasi meron tayong mirror neurons, we have the capacity to copy what we see. Yeah. Yes. Ang powerful dito, we have the subconscious mind, we have the superconscious mind. We can also copy energy. Pansin mo ba, pag ang kasama mo low energy, nadadamay ka? Yeah. Pag ang kasama mo high energy, nadadamay ka rin. Minsan nga, pag ang kasama mo matalino, minsan feeling mo tumalino ka ng konti eh. Na-stretch ka eh. Parang di mo naman alam eh. Pero miyamya, parang iba. Ba't iba ako ngayon? Ba't ang talino ko? Kasi nga, napipick up yung energy. So that's the main the pinakamahalaga. Kasi pag may mentor ka, nakita mo gumalaw, nakita mo maglakad na kasama mo, ganun pala milyonaryo. Now I fucking know. Hindi na ngayon siya bago sa'yo. Aware ka na. Ito malupit. Known na siya. So pag known na siya sa utak mo, hindi na siya gray. Pag known na siya, hindi ka na natatakot. Ganun pala. Kayang-kaya pala. Ganun pala. Yun ang realization ko, sir. Sa mga sinasabi mo, sir, talagang yun yung, tama nga kayo dun, sir, na yung mirror neurons nga, na-realize ko lang bigla, ito yung ngayon lang, na kapag
pagka nakikinig ako sa inyo, pinagmamasdan ko kayo, ino-observe ko kayo, maya-maya may mga kaunting galaw kayo na parang na-a-adapt ko. At the same time, ang thinking ko nga sir hindi ako makakarating sa ganitong thinking, yung kung anong meron knowledge ako, yung kung anong merong galaw ako, yung kung anong merong common sense ako, kung hindi ako naglalapit sa inyo. Kung hindi ko inaksyonan na humanap ng mentor na dumikit sa inyo. At ngayon, lalo pa ngayon sir, na part ako ng inner circle mo kung saan nahahawakan ko yung isang multimillionaire. Kumbaga malapit ako sa multimillionaire. Yung kung ako yung tatanungin sir, kung gaano kaposible yumaman, sobrang posible na. Nang dahil nandiyan ka, binibigyan mo kami ng clarity, binibigyan mo kami ng linaw kung ano yung mga susundan namin direction para mas maging mayaman kami at mag-prosper kami sa buhay. Saka yung standards Yes po. Yung parang normal na ginagawa mo dati. Parang ginagawa mo dati, grabe, ang aga ko sa office. Wala, dito normal. Normal, yeah. Saka ikaw kasi nilook up namin, Sir MJ, na si Sir MJ, very responsible person, always showing excellence. Kailangan ganun din kami. Exactly. Yun yung isa pang mirror neurons. Nami-mirror Parang gusto ko maging part ng circle na to, I have to show up. Kasi ito nga yung standard. Kasi dati, pabebe tayo Minsan hindi ka pabebe, pero partly pabebe ka. Yung parang, punta ka na maaga sa office. Maganda suot mo. Gusto mo batiin ka? Alam mo yun, parang, ginalingan ko ngayon Pag part ka ng staffing team, wala. Normal yan. Yan yung normal. Yan yung bare minimum na nakashoot ka. Naka-all black ka, may ID ka, on time ka. That's the fucking minimum. Kailangan maintindihan nyo yun. Kasi sa akin sir, dati hindi ko naman to ginagawa. Nagsusot ng ganito, pumuporma ng ganito. Hindi naman ako nagja-jogging, inaalagaan yung katawan ko. Yes, may past ako na athlete. Pero hindi naman ako ganun ka-consistent at hindi ko kamahal yung sarili ko. Pero nung naging part ako nito, mas lalo kong minahal yung sarili ko. Yung ginagawa mo, which is yung mission ng company natin, yung health, wealth, at saka happiness. Kung ano yung, kasi di ba, nagmumula sa'yo sir, sinusundan mo, health, inaalagaan mo yung health mo. Nagiging conscious din tuloy kami sa health. Nagiging conscious din tuloy kami sa kung ano yung mga kakainin natin, kung ano yung mga galaw namin. Kaya, yung thinking ko, sir, yun nga, di ba, unang yaman talaga, isa sa yaman natin is yung health. So, hindi ko mapipick up yung mga gantong pagmamahal sa sarili, yung pag-exercise, pag-physical activity, kung hindi ako napabilang sa community na to. Saka kailangan nyo matandaan, pagpasok mo sa kwarto, healthy ka, maayos ang katawan mo. Hindi mo kailangan ipakita. Kasi kita naman Kahit nakasuot ka, kita Pagpasok mo, maayos ang katawan mo, automatic, may respeto sa'yo tao. Automatic yun. Pagpasok mo sa room, tapos maayos ka, tapos alam mo sa sarili mo, confident ka, nagwo-workout ka lagi. Iba yung dating. Kasi ganito not judgment, but in reality, kahit saan ka pumunta, hinuhusgahan ka sa itsura mo sa suot mo. Tama. Automatic, subconsciously may nakita kang mataba. Automatic ang utak mo. How can this person lead me? Tama talaga. Wala nga siyang disiplina Hindi natin nilalait. Pero hindi ko siya susundan. May first impression agad. Oo, ay tamad. Ay malakas kumain. Ay walang disiplina. Ay unhealthy. 'Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, iwas sa bisyo. Kung nag-yosi ka, kinamaya mo, amoy yosi yung kamay. Automatic may impression ka. Ay, 'di ba? Pero pag dating mo, unat ka, maayos ka humarap. Tapos, pag punong-puno ka kasi ng pagmamahal, hindi ka ngayon uhaw sa appreciation. Yes. Pag hindi ka uhaw sa appreciation, confident ka. Yung wala kang pake, nandito ako para mag-create ng value. Tapos nandito ako, bukas yung utak ko, bukas yung puso ko, what can fucking happen? Yes. Hindi yung kada pupuntahan mo, ano kaya tsura ko? Napugian kaya sa akin? Hindi, let's cut that bullshit. Di kayayaman yun The value is in how you show up. Kaya nga, pinakalagi kong tinuturo, especially content creators, we walk the fucking talk. Yes. You walk your talk. Kasi ako tinuturo ko, disiplina. Ako disiplinado. Diba? Disiplinado. Anong oras kami umuwi kagabi? Anong oras ako gumising? 4 a.m. Ito pa rin ako. Diba? Pangit kasi, sorry marami kang mamimit na creators. Sa video, ang galing Kasi ang galing ng edit. Yes. Daming element. Pag na-meet mo in person, ang hina ng energy Diba? Walang dating. Parang, ano yun? Parang, yun pala yun. Nadaan sa edit. Gusto ko kasing mangyari, mas malupit ako in person. Kaya nga lahat ng mga namimit ko, minsan nagugulat, na-intimidate. Kasi pag in person, bigyan mo ako ng topic, tapos tayo kahit limang araw tayo mag-podcast. Hindi tayo maubusan. Even nga sir sa TV. Sa TV, yung mismo nag-i-interview sa'yo, talagang nag-notes na rin. Bitin na bitin nga ako nun kasi gusto kong, game. Kasi, I love this Hindi ko ginagawa to para sumikat.
dun sa sinasabi sir na yung sa mga content creator na we need to walk the fucking talk, diba? Mga ganon. Sorry sa word, no? So, basically, normally, sa karamihan ng iba, pumipiyok pa, tawag dito, parang they show a fake face sa social media, pero in real life, hindi naman pala sila ganon. Nagbibigay sila ng motivation, inspiration about parents, about life, about friends, pero in reality, hindi pala sila ganon. Sila pa yung bad influence in real life sa ibang tao, na nakikita ng iba yung pinapakita, sinasabi sa social media, pero in real life, pag nakita mo, iba din yung personality niya, parang ganun. Hindi parehas. Well, una, nakakapagod yun. Kasi nagkikreate ka ng fake na buhay, ang hirap panindigan nun eh. Diba? Hindi ka excited makamit ng tao. Pangalawa, meron kasing malalim na need for significance yung mga tao. Minsan gusto lang nating mapansin. Kasi there are times na attention equals money. Kasi sa social media may pera. Yeah. Ay, tama. Kahit pa paano may pera. Sa amin maliit yung sweldo lang ni Ivan yung Ay, grabe. ilan yung pinapasweldo natin. Pero sa iba kasi, malaki na sa kanila yung 50,000, 100,000 na kita sa social media. Eh, barya yun. Pangkain lang namin yun, yung media team eh. No? Pag-apply na. Mag-apply na rin. But bottom line, akala kasi ng tao, ang pinaka-goal is sumikat. Kasi may ganyan eh. May ganyan na, ang dali kasi laruin ng mga bobo eh. Ang daming bobo ngayon. Babae na lang. Babae. Nagtataka sila bakit sila naloloko. Pero ang pinipili nila yung bad boy. Yes. Yung mga, ang sasama ng ugali, tapos mapanakit, tapos gago, ang gwapo, tapos ang taas ng ego, tapos magbabago. Parang, nagbago for me. Pero, diba, it's like, hello, what if sinadya niya yun para mamanipulate kayo na nagbago siya? Why is it na mas binavalue ng mga tao yung gago na nagbago versus yung mga antagal ng matino? Yes. Diba? It's like, why is it na, ba't hindi mo i-appreciate yung halos buong buhay nila matino? Tama. So, ano gagawin ng mga lalaki? Magpapakagago na lang muna. So, papakagago ko na matagal, pakita ko sa social media, tapos magbabago ako. So, poging-pogi ka ngayon kasi nagbago ka. Bakit kailangan lagyan ng dramang narrative na ganon? Kung pwede naman, matagal ka ng matino. Kaya nga, the men, the high value men, na talagang matino, talagang dire-diretso sa pag-show up ng tama, yun yung binibigyan ko ng appreciation. Yun yung nire-respeto ko. Kasi hindi tayo nakaka-receive ng appreciation lagi. Why? Kasi normal sa atin eh. Bigay ka ng isang gago sa social media. Nagbago ng konti. Lahat yung pupurihin eh. Ako, araw-araw gumagawa ng tama. For 16 years. Ako pa yung naloloko. Wala naman eh. Ikaw pa yung binabash. Ako pa yung binabash. Kasi sanay silang ibigay ko yon. So it's harder to do the right thing. Kasi kung gusto mo sumikat, gawa ka lang na mali, gawa ka ng tama. Formula nila yan eh. Totoo yun, no? May mga kilala kong ganyang content creator na talagang tawag nun sa term na cloud chaser, no? Kung sino yung may issue sa social media, papatul nila, makikisabay sila para sumikat din sila. Tapos, syempre, kikita sila. Pero, walang value tayo nakukuha. Tapos mag-reconcile sila kunwari. Oo. In reality, laro naman nila yun eh. Kasi may attention. Ito naman mga audience, pinapanood, nagko-comment, tuwan-tuwa naman. Pero hindi nila alam na nasasayang yung time nila sa pananood ng gano'n. Binibili kasi yung attention eh. Binibili nila yung idea eh. Diba? So, ang daming hindi successful. Ang daming, again, subjective. Subjective tayo sa environment. Ito malupit. Subjective din tayo sa nandito. Social media. Sabi ko nga last time, diba, kila Mark? Live in real life. Yes. So, I want to make my life happier in real life than in social media. Kaya baliktad ako. Yung iba nagyayabang sa social media. Ako, tinatago ko yung iba. Diba? Tama. Saka yung mga binibili ko, puro silent eh. Who the fuck knows Vicuña, di ba? Hindi na alam. Kailan mo i-research? Kailan mo i-research gano'ng kalupit yun? Iba. Ano yung Grabe. Ano yung Loropiana, di ba? Di ba? Research pa sila. Sir, follow-up question lang po ako doon. May mga certain people na rin talaga na na-touch na sa negativity sa social media. Madali ba mag-transition from negativity to positivity? Ano po yung dapat nilang gawin or there's a way na para gawin or mag-shift? There's an easy way. Mag-join sila sa Wii. Tapos mag-wilid sila. That's the easiest way that I know. Or attend sila ng mga seminars.
attend sila ng Tony Robbins, or meron akong ilalabas na event soon na parang Tony Robbins din. I think meron ako nilulutong speaking engagement open for everyone. I'm gonna be putting the links then. But the thing is, the shortcut to this is what we call pattern interrupt. Ang pattern interrupt, nangyayari siya pag sobrang bigat na. So parang kailangan eto malupit, kailangan may mangyaring mabigat sa buhay natin bago ma-interrupt yung pattern. And then, it will now be urgent to change. Na parang, sa sobrang sakit nung nangyayari sa'yo, enough is enough, ayoko na. I'm gonna stop doing this. So, ibig sabihin, the easiest way to change is pag sobrang miserable na yung buhay nila, saan sila magbabago? Ito lang yung problema. Pag unti-unti yung pagiging miserable ng buhay mo, hindi mo napapansin. Yes. Sabi nga ni Warren Buffett, I think, sabi niya, the chains of habits are too weak to be felt. But time will come that it will become too strong to be broken. Ibig sabihin, yung chains of habits, yung habits, yung kadena niya, yung shackles niya, hindi mo siya ma-feel. Kasi habit siya eh. Pero habang tumatagal, lumalalim siya, hindi mo na ngayon kayang baguhin. Yeah. Bisyo na lang. So may mga ganun, sir eh. For example, sa era natin ngayon, grabe na talaga yung social media, grabe na negativity sa social media. Bata pala nag-cellphone na. So, habang bata pa sila and lumalaki, naka-anchor na sa yung negativity. So, paano pag malaki na sila? Paano ma-shift? Ang mahirap, delayed yung negative results. Yes. Tama. So, since delayed yung negative results, hindi nila alam na negative yung ginagawa nila, na negative yung nasa utak nila. So, example na lang, no? Kain ka ng burger for 1 whole year. Hindi, for 1 week. High blood ka ba? Hindi. Hindi pa. Okay. Hindi pa. 5 taon, burger araw-araw. Yes. Grabe. Pares, 1 week, araw-araw pares. Wala pa. Wala pa. Okay pa. Pares, araw-araw, for 5 years. Ano? Halo-halo na sakit mo. Same goes. Yossi, konti-konti, hindi ka pa addict. 5 years straight. Stand tayo. No. Pati ngipin mo, may kulay Yossi. May kulay. Naninilaw na. Diba? Alak, anything, maliban sa masasanay ka, doon magbibigay siya ng negative results. Ito lang yung mahirap. Pag gumawa ka ng positive, delayed din yung gratification. So, akala ng tao, halimbawa, nalulung na sila doon sa mali. Yes. Gumawa sila ng tama, akala nila mali pa rin yung ginagawa nila. Kasi hindi agad magbibigay ng magandang resulta. Same goes sa maling ginagawa. Lahat yan may delay. May gestation period yan. Kaya nga, again, babalik tayo, iba yung may mentor. Agree. Iba yung may community. Kasi malinaw sa'yo, pag ginawa mo to, oy, wala pang resulta yan. Tuloy mo lang, tama yan. Parang yung power talks na lang. Who the fuck knows? Who the fuck knows in the future? 1 year, 2 years from now, baka malaki na yan. Baka mamaya, nag-i-speaker na rin kayo sa event, kasama nyo ako. Ayun? We don't fucking know. Nothing Ang alam is lang natin, impossible. araw-arawin natin. Yes, totoo. Di ba kasi mag-i-staff kayo sa mga future events? Yes, sir. Yun yung realization ko talaga. Ito ngayon lang mismo. Yung delay gratification kapag may mga magaganda kang ginagawa. Kasi sa amin, as nagsisimula pa lang, Power Talks, minsan mapopost kami, wala man ng likes, wala man ng comment na, walang views, walang comment na magaganda. Minsan, bash pa. Alam mo yung ano, sir? Gumawa ka na ng tama, gumawa ka na ng kabutihan, tapos binato pa sa'yo yung ano, yung basher pa na, di ko nang masabi kung ano eh. Kumbaga, Tama. Speechless na siya. No? tama nga naman, sir, na ayun, yung pinaka-realization ko, na kapag gumawa ka pala ng tama, delay yung saya. Kasi tulad po na nasabi nyo, 2 years from now, kapag pumutok itong Power Talks, sinong nakakaalam na baka nag-speech na kami sa mga iba't ibang event? Oh, baka na-invite na kayo. Oh. Isa na tayong engagement din sa iba. Ah, di ba? Oh, yeah. Kesa naman parang realization ko, kesa naman sa yung saya na nakuha mo lang ng isang araw, kesa maghirap ka muna, feel mo muna yung mga negativity, i-delay mo muna yung saya, para sa panghabang buhay na saya. Yeah, exactly. Yun yung pinaka-realization ko, sir, na natutunan ko, sir. Well, life is a game. Life is a game. Ang mahirap, hindi natin yung nare-realize. So, we don't play the game. Basketball. Nakapagod. Yes. Yes. Okay, nasugok ka, tuloy. Tuloy. It's because it's a game. Yes. And you wanna fucking win. Diba? Nahirapan ka, tuloy. Binabash ka, bash mo pabalik. Diba? Laban ka eh. Kasi it's a game. Why is it that in life, we don't play the game? Mas risky basketball. Pwede kang mamatay dun eh. Yes. Pwede kang mabalian eh. Sa pagbe-business, hindi eh. Pero bakit pag negosyo, pabebe ka na? They're afraid with failure. Because we don't play the game anymore. Hindi mo na naintindihan that
the game of life is simply a game. The more you play, the more chances of winning. The more you play, the more na mas mananalo ka. The more you play, the more na mas gagaling ka sa buhay. But people don't play anymore. Wala, mga duwag. Yung mga bashers, they just don't have the fucking balls to start their own careers. So what they do is ninanakawan nila tayo ng ambisyon. Thinking na sana sumuko sila. Kasi inggit sila eh. Hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. So these people have a miserable life. So ako, tuloy lang ako sa pag-create ng content. Kasi may naku-convert naman. May mga dating basher na pagtagal, kasi nanonood sila. Tama. Yes. Yun yung maganda doon. Nanonood sila. So kakapanood nila, pagtagal, marirealize din nila yan. May iba, hindi talaga magbabago. Pero may iba dyan na hindi na lang nila kayang i-admit. Pero yung iba dyan, sila yung pinaka-biggest fan natin. Tama, sir. Kaya nga, the more sila nagbabash sila, the more na negative sila sa iyo, the more na engagement yung natatanggap mo, the more na event, the more na mga blessings yung mga natatanggap mo. Yeah. Binabato ka eh. Hindi. Tapos sila ayun lang, nakatago sa likod ng social media, bato ng bato sa atin ng kahit ano, na wala namang katotohanan. Pero tayo tuloy lang kasi we want to motivate other people, di ba? We want to inspire them kasi personally, it's a win-win situation din kasi i-inspire din natin sarili natin. Anong next topic natin? Kailangan inspire ko rin muna sarili ko, i-motivate ko muna sarili ko bago mag-inspire na ibang tao. Actually, yun yung power ng content creation. Yeah. Kasi since ang topic natin lagi is motivation and inspiration, wala kang choice kundi kailangan magpaka-positive ako. Yes, tama. Kailangan nasa tamang mindset ako. Kailangan. So, ang nangyayari, lalo na pag may oras, magsushoot tayo ng gantong oras. 2 hours before, nagpe-prepare ka na eh. But in reality, without the power talks, without the content creation, baka negative ka pa rin nun eh. Pero na-force ka ngayon mag-shift. Na-force ka ngayon na magbago. And because of that, nakakasanayan mo na siya, nagiging positive ka na. So as a content creator, ang unang-unang binabaliw mo, minomotivate mo, sarili mo. Yes, tama. Kasi pag hindi ka motivated, ang gagawin mo, parang yung ibang content creator na ang habol kasi views. Views talaga. Yes. Wala eh, ganun eh. So nakikita ko yun sa energy, sir, no? Pag once na nagko-content ka na hindi ka immerse sa sarili mo, kumbaga wala namang sensing, may sensing sinasabi pero walang energy. Makikita yun ng viewers mo. Parang bibig lang nilalabas pero hindi, wala sa utak, wala sa puso, hindi nanggagaling sa loob. Ano siya, nafe-feel siya. Ang tawag doon conviction. We have this, ang tao, may kanya-kanyang levels lang to ng galing, pero ang tao, we know how to recognize patterns. So at some point, we've seen liars. Nakakita na tayo ng sinungaling eh. Minsan tropa natin yun eh. Minsan tayo yun eh. Hindi ako yun. Power talks. So ano yung point? Alam mo, pagtingin mo sa kanya, parang tama yung sinasabi niya, pero hindi niya alam. Kaya ang advice ko sa inyo, di ba? Focus on topics that you know. Yes. Because the audience will feel. People will feel. Especially people who are really listening. People who are really committed to learn from us. Kasi, again, lagi kong sinasabi, we are selling the future. Masyado ng cliche yung term na influencer, but in reality, we are influencers. So as an influencer, basically, you influence people. Saan mo sila ngayon may influensyahan? Kasi, ang thinking ng audience, pag nakinig ako dito, siya yung future ko. Magiging ganun ako. Ang tanong, desirable ba? Diba? Parang magandang example ka ba? Parang gugustuhin ba niyang maging kagaya mo? Kasi kung hindi siya makikinig. Ganun lang yun. Napaka simple niya. Pero hindi naiintindihan ng iba. Kasi nga mali yung psychological anchor. The anchor is always likes, comments, shares, and views. Our anchor is to really create value. Pag nakafocus ka sa pag-create ng value, tinuloy mo, at some point may hit mo yung spot eh. Pag na-hit mo yung spot, tapos na. Tama, sir. Tama po. Kaya yung value, sir, speaking of value, kaya sobrang thankful kami kasi yung tinuro mo sa aming prinsipyo, yun nga talaga nasusundan namin. Kasi yung kung titingnan talaga natin yung ibang content creator, sinasabi nila positive, yes. Tama nang sinabi mo, sir, na tama yung lumalabas sa bibig nila, pero hindi naman nila ginagawa. Kumbaga sa amin, nataniman mo kami, guys, mag-focus kayo sa kung anong nalalaman nyo. Tsaka based on experience din. No? Based on experience. Yung sinasabi namin. Kasi mas authentic siya. Mas genuine. Saka kahit hindi sobrang lalim, basta naranasan mo, makaka-relate yung audience eh. Tama, sir. Nakakatuwa lang din, sir, kasi ako yung may hawak ng, dalawa may hawak ng Power Talks. May nag-message at the same time may nagpa-personal message sa amin na nakakatuwa lang, na-inspire sila, at continue lang. So nakakataba ng puso, even nakakasimula pa lang namin, wala pang views talaga. Pero dun sa part na yung mga magandang message na tatanggap namin, lalo pa naming lumalakas, sipagan pa namin, galingan pa namin. So yun ang nakakatuwa. Actually, yun yung ginawa ko ngayon.
nag-hire ako ng tigabasa ng comment. Ng tigabasa ng message. Pag positive, sesend sa akin. Pag negative, siya na lang ang sumalo lahat. Kung kaya nila, pagawa mo sa kanila. Damat. So, para alam din ng audience. Kasi iba, although okay na mag-effort sila mambasa akin, okay lang. Siyempre, in-effort na lang yun eh. Pero, kaya lang dapat alam nila na hindi ako nagbabasa nun. Pero nga sa akin, sir, share ko na lang din sa comment. Sino ba yung, yung content creator na yun? May nag-comment sa akin, sir, ang ganda ng sinasabi niyo, pero kamukha mo si ano. Sino yun? Si Mamos. Hinahit ko na lang. Sakit nun ah. Hinahit ko na lang para di na mabasa ng iba. At isa ko na nakabasa. Kasi baka sundan, no? Baka sabihin ba, oo nga, no? Baka mag-agree pa, no? Dadami pa sila. Pero yun din yung good thing sa amin, sir, no? Kasi, kapag dito, nagkakamali kami, nagpi-fail kami, kasi tinaniman mo kami, na okay lang magkamali, na okay lang mag-fail. Kasi ngayon, yung mga sitwasyon namin, pag may nambabas sa amin, tinatawanan na lang namin eh. Natututo kaming i-handle yung mga rejection. Yung mga rejection, ay, normal yan. Panoorin mo kami, lalo kami sisikat eh. Kumbaga, yung naitanim mo sa amin, na ganung prinsipyo, is okay lang magkamali. Dahil at some point, yung masasala natin dyan, yung mga good people, yung mga followers, na talagang inspirational din ang hanap. Yeah, exactly. Right market. The right audience, the right market. It's just algorithms. Yes. Tama yun. Kasi sabi nila, Sir Russell, yung failure and rejection is the mother of success. So, without failure and rejection, for me, yung success walang story. So, ano yung i-look back natin? Ano yung babalikan natin na? Yeah. Saan wala talagang success without the failure? Yeah. Yes. Kahit saan mo pa ikot-ikotan yung mundo. Sinasabi ng iba, walang buhay daw yun. Parang sinabi mo, walang buhay yung success. Totoo yun, but in reality, kahit anong gawin mo, dadaan ka sa failure. Kahit magsimula kang successful agad, pinanganak kang successful, may failure pa rin dyan. Laging may ikot, laging may cycle, lagi kami pagdadaanan. I think it's a formula sa buhay. I think God created life that way to make it more beautiful. Ano pa sir, yung kasi meron dito sa amin na nangyayari na sa amin eh. Na yung sinabi niyo sir na you attract what you are. Paano ba nangyayari siya sir? Kusa ba siya nangyayari? Kung ano ba ugali? Na-attract ba natin na ganun din ugali? Energy. Dalawa siya, no? There's a science behind the energy. And number one is the reticular activating system. So it's, kung sino ka, yun yung napapansin mo. Pag mahilig ka mag-inom, mahilig ka sa alak, ang napapansin ng utak mo, alak din. Pagkita ko sa akin ah. Nagbibistuhan eh, no? Parang ganon. If you're getting my point, it's like, okay, mahilig ka sa, halimbawa, mahilig ka sa pera. Mahilig ka sa relo. Pagtingin mo pa lang sa pumasok, ano yung relo nun? Kasi yun yung hilig mo ngayon eh. Yes. So, kaya mo siya na-attract kasi number one, yun yung napapansin mo. So, halimbawa, uhaw na uhaw ka ngayon, manchik. Halimbawa na lang. Yan. Ako na tubig. It is the algorithm, sir? Parang algorithms ng utak mo. It's the pattern of focus. It's the reticular activating system. Nafi-filter ng utak mo eh. So, pag ikaw gusto mong yumaman, opportunities yung nakikita mo. Pag gusto mo man chicks yung nakikita mo. Tama talaga. Ba't nagtitingin ako? Nagbibistuhan eh. Hindi, seriously. So, kaya mo na-attract. So, nag-enjoy na sila, no? Grabe. So, same goes. If you are focused on personal development, you will then see more people like that. And energetically, na-attract natin sila. So, ganun kahiwaga yung buhay. Pag negative kang tao, negative yung ma-attract mo. Ganun eh. Yala eh. Pag positive ka, na-attract mo yung positive. You really attract what you are, kahit nasaan ka eh. Ako, kahit ilagay ko yung sarili ko sa lugar na hindi okay, nakukuha ko pa rin yung mga taong okay. And there are times na if you are so powerful as a leader, yung environment yung nagbabago sa'yo eh. Yes. Like, I've been in places where ang lungkot nila, pagdating ko, napapasaya natin. Tama. I've been in places where bagsak na bagsak yung energy, kakausapin ko lang yung mga tao, kamusta kayo? Okay lang ba kayo dyan? Maya-maya, na-impluwensya na sila, ang saya na nila. Because remember, ang totoong leader, hindi ka subjective sa environment. You change the fucking environment because you are the environment. Question ko dyan, sir. Innate ba yung pagiging leader or nade-develop? Both. Meron talagang innate na kasi hindi talaga madaling maging leader eh. So, kailangan mataas yung EQ mo.
emotional quotient mo, mataas yung AQ mo, adversity quotient mo, where kaya mo mag-handle ng problems. But remember that this too, nade-develop. So, nade-develop siya, naaaral siya. Pero kailangan gustong-gusto mo siya. Kasi may mga, bata pa lang, makikita mo na sino leader eh. Ang daling tingnan. Diba may mga bata na marunong mag-appreciate, marunong magbigay ng instruction, automatic na impluwensyahan niya yung kapwa bata. Halika kayo, ganito. May mga bata naman na good followers, sunod lang ng sunod. May mga bata naman na walang pake, laro lang siya doon. So, ang nakakatawa sa mga bata, umpisa pa lang kita mo na ugali nila. Pero if life is so fucking urgent, at kailangan mo mag-transform, everyone can transform. Everyone can transform. Life and death situation. Kailangan mong sumayaw. Life and death. O siya sasayaw ka? Paro-parong G. Paro-parong. Wala, kahit di ka marunong. O siya lahat ng kembot mo ilalabas mo. Magtatahila ka na, magtutubig. Let me pray, di ba? Let me water. Buhos mo yan because it's life and death. Yes. Hindi ka magaling magbenta pag kailangan gutom na gutom ka na, gagaling ka. Anything in this world, understand that human beings, we are capable of changing. Ang pusa, di niya kayang maging aso. Di niya kayang magnegosyo. Pusa, magnegosyo siya bigla. Magbago siya ng career. Diba? Maya-maya, daga na siya, ganon. The animals, they have instinct. Meron silang animal instinct. Yun lang yung kaya nila. Yun lang sila eh. Tayo kasi we can change. We can change the course of our destiny by the questions we ask every day. Doon lang din ako nag-reflect kasi sabi ko, hindi ko alam kung innate sa akin or na-develop lang din eventually, yung, especially yung sumali ako, nag-join ako sa Worldwide Entrepreneur na hindi ko alam na may ganitong skills pala ako na magiging leader ako ng isang team na kaya ko mag-handle ng tao. Ibig sabihin talaga naaaral ko. Yeah. Sa minsan kasi hindi ka lang aware. Posibleng yung iba talagang innate sa kanila, hindi lang sila aware na, kaya ko pala. Because at some point, maybe you were not given a chance to lead. Kasi meron iba talaga laging nag-lead or example na may kumukusa talaga mag-lead. Dalawa yun eh, merong mga kumukusang mag-lead or merong matataas yung ego na gusto lang lagi mag-lead for the sake of being called leader. And for ano din, maging infamous sila sa society nila. That's what we call dominance hierarchy. Main reason why yung mga kaedad natin, Yun. Batang-bata. yung mga kaedad natin, hindi sila umaalis sa circle nila kasi sila yung pinakamagaling doon. So sa hierarchy of success and achievement, sila yung number 1. Kaya ayaw nilang iwan yung tropa. Kasi pag sila sumali sa dito, kulelat sila ngayon. Agree. Diba? Parang, dati sikat na sikat ako dun sa amin, na pagdating dito, sabaw ako. Hindi nila kayang tanggapin, hindi nila kayang mag-start. They don't have the humility. Pero once na nagets mo na, okay, you are humble enough, you have the humility to start over, mas matututo ka, mas gagaling ka. So parang Totoo po. may kasabihan niya sa track and field. Ikaw pinakamabilis sa school. Pero regionals hindi. Hindi. Mas mabilis pa. Oo. Totoo po. Pero pag ikaw ang pinakamabilis sa school, hindi ka nabibilis. Kasi ang tingin mo sa utak mo, what's the possibilities? How can you see the possibilities? Ikaw na yung pinaka. Pero pagdating mo sa regionals, ikaw yung nahuhuli, mas stretch ka. Totoo. Doon ka gagaling, doon ka lalakas. Same goes with money. Kung ikaw ang pinakamayaman sa tropa mo, ikaw yung madedrain. Maliban sa ikaw yung utangan, ikaw yung supplier, ikaw yung taga-supply ng lahat. Maliban doon, wala ka ng magiging source of information na, teka, ano bang ibig sabihin ng mayaman? Kasi ngayon, feeling ko, napakayaman ko eh. So sometimes it's always good to go back there, just to experience, ito pala yung magiging buhay ko pag di ko ganalingan. Kaya minsan, nakikipag-usap ako sa mga mahihirap, para lang alam ko yung, alam mo. Totoo yun, sir. Kasi pagdating ko, yung pagpunta ko sa WI, first time ko umattend ng seminar nyo, ay yung sinama ko ni Sir Russell. Pagpunta ko sa WI, akala ko feeling ko, marunong na ako magsalita. Hindi ganun kagaling, marunong na magsalita. Pero narinig ko yung mas bata sa akin, yung medyo kaedad ko, ang gagaling magsalita. Kung matatalinaga yung mga binabangit, sabi ko, layo ko pa pala sa posisyon na yun. Sabi ko, parang lahat magagaling mag-host, magagaling mag-share. Sabi ko, wala pa ako sa posisyon na yun. Sabi ko, kailan ko maka-achieve yung ganyan posisyon. So it's good to like be there and shit, normal sa kanila to. Yes, normal. Opo. Tama. Pag na-immerse ka doon ka gagaling eh. Kasi way back, pag ang tropa mo hindi nagki-create ng content, parang kang pastor lagi. Hindi mo mailabas yung ikaw eh. Pero pag nandito ka sa ganitong community, normal na ganun eh. May stretch ka ngayon, gagaling ka. Tapos natututo pa kayo sa isa't isa, nagiging mastermind session siya. Tsaka niya, sir, si Sir Mark, sabi niya nga, parang magaling na siya.
Kumbaga, dito sa Wii, na-implement mo yung, yung rules na parang babain yung ego, para mas lalo pang matuto. Eh, saka define magaling. Diba? Let's put a narrative. How can you say someone is magaling? Because for people, it's about diction. It's about pronunciation. Englishing and motherfucking Englishing. Diba? Pagalingang gumalaw, magsalita, mag-project. Kasi iba yung definition ko ng magaling eh. Okay? Una, objective tayo. Kung ang objective mo, magmukhang magaling, hindi ka pa magaling. Kasi ang totoong magaling, wala nang pake. Magaling ka nga eh. Isipin mo ba kung magaling ka? Ang magaling, na ipaintindi mo sa kanila. For me, it's all about making people understand. The best speakers are people who think they are not important. What's important is the audience and my message to the audience. I don't fucking care ano itsura ko. Kasi kahapon pa nag-prepare na ako eh. Last year pa pinatahi ko na yung vicuña ko eh. Ang tagal ko nang pinatahi yung suit ko, so I've been preparing all along. So pagdating ko ng stage, wala na akong pake kung ano itsura ko, mukha ba akong tanga pag nagkwento ako, ano ba yung facial expression ko pag nagkikwento na ako, di ko na yun alam eh. Actually, minsan pag ine-edit ko yung video ko, nagre-review ako, kahit ako natatawa, mukhang parang akong tanga dun. Ganun pala yun, yung mga ganun ko. Hindi ako aware na, grabe pala ako parang baklang-bakla talaga na may tato. Pero natutuwa ako sa sarili ko, parang kulit ha. But the thing is, it's because I don't care if magmukha akong tanga. All I care about is for them to understand. Saka yung tipong sir, pag the way na magsasalita tayo sa stage or in front of many people, yung nakikinig talaga sila, yung talagang they are ready to listen to you. Hindi yung nagchichismis na sila, nagsalita ka sa stage. Kasi ramdam ng audience, pag gusto mo talagang tumulong, you will connect with them eh. You can connect with them and you will immerse yourself in it. It's like, you talk, you communicate. You don't speak lang. Hindi ka yung parang tumutula na friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Diba? Na parang kang nasa iyo na may steps, hindi ganun. When you speak, when you share value, it's really about sharing value. So, paano sila matututo? Speaking of connect, sir, no? Kasi nung unang attend ko dito sa seminar nyo, napansin ko talaga yung ngayon ang sinabi nyo na kinukonekta nyo. Kasi, hindi mo naman ako kilala nun. Hindi mo naman alam na pupunta ako nun. Pero nung nagsasalita ka na, sir, parang ako yung kausap mo. Sa akin patama lahat. Tapos related lahat ng sinasabi. Alam mo yung, ang sakit na. Kumbaga, yung unang-unang attend ko, ang sakit talaga eh. Pero, sabi mo nga, bago ka magsimula, na hindi ko paparinig sa inyo yung gusto nyong marinig. Paparinig ko sa inyo yung dapat nyong marinig. Yeah. Kasi nga, okay. It's all about changing. Nakakatawa, lahat ng feedback ganyan. Lahat ng feedback ganyan eh. It's like, feeling ko, parang pinatatamaan ako. Diba? Tapos yung isa, ako din eh. Tapos, pag nag-usap silang lahat tayo tanamaan. So, akala mo para sa'yo to, ganun. Para to sa lahat. Pero bakit tinatamaan? It's because the content itself is relatable. Kasi nga, hindi ako tumitigil sa pag-aaral. And ang classroom ko ito. Gets mo? Ang classroom ko, I'm still facilitating, I'm still doing the dirty work. I'm still doing the legwork, I'm still doing the prospecting. Yung tinuturo ko sa inyo na ginagawa nyo ngayon, ginagawa ko din. Kaya pag nagbagsak ako ng rejection, relate lahat. Yes. Kasi kahapon lang na-reject ako eh. Isang araw lang na-reject ako eh. Ganun talaga eh. Kasi ito yung thinking ko about content and about me. When people become really successful in their field, nagiging complacent sila in a sense na feeling nila, deserve nila sa pedestal, sikat ako, malupit ako, grabe ako. Diba, dapat hindi na ako ganito, dapat ganito. Dapat may dapat na eh. Ako kasi, ang thinking ko, paano ba ako nakarating dito? Legwork. Paano ako nakarating dito? Yung one-on-one. Sulat ng pabaliktad. Seminar sa kung saan-saan. Maglalatag ako, pato, aso. Lalatag ako, parking lot. Initan. Kaya ako nakarating kung nasan ako dahil doon sa basic na pinagdaanan ko. Yun ang nagpagaling sa akin. So, ba't ako aalis doon? Kaya, mabilis akong matuto. Mabilis akong gumaling. Kasi habang yung ibang content creators na sikat, ayaw nang mainitan, ako nasa basic. So, pag nagsalita ako sa stage, lahat ng ahente, kahit anong field yan, nakaka-relate sa akin. Kasi kahapon lang nainitan ako eh. Last week, yung sinishare kong experience, last week lang eh. Yung ibang creator, nang sinishare na ng experience, tapos na eh. Hindi na nila kayang ulitin eh. Ako, kakaulit ko lang kahapon. Kakaulit ko lang ng isang araw. So, it's really having the humility to go back to where you started. Kasi yun yung biggest classroom mo. Yes. Pero follow up ko dyan, sir.
for being complacent pag nasa ruro ka ng tagumpay. Is it okay to be complacent sometimes? Parang it's a reward for yourself? Or You don't use the word complacent there. You can use the word self-love. Iba yung kampante sa mahal mo yung sarili mo. Kampante is parang ganito. Complacent is like, okay lang hindi gawin. Reward means, I'm gonna finish this so that I can go to the hotel tomorrow. Gets. It's a different anchor. Parang ang complacent kasi, parang mag-edit ka ng video, madaliin ko na. Ayun. Ang rewarding yourself and self-love is, hindi, kahit anong nararamdaman ko, gagalingan ko. Kasi mamaya magpapahinga na ako. So gusto ko yung pahinga ko well-deserved. It's for me, it's all about sleeping as a winner. Hindi ako natutulog ng talo. Always show excellence in that thing that you're doing, no? Parang bago ka matulog, fulfilled ka na. Ano ang trabaho? Saka hindi talaga ako natutulog ng talo. Kaya minsan, hindi na lang ako natutulog. Yun ang sakit ko eh. Pag hindi pa ako panalo ngayon, it's either ipapanalo ko tong pilit, o hindi na lang ako matutulog. Itutuloy ko na yung bukas. Basta hindi ako pwedeng matulog na talunan. In everything, don't fucking sleep. Yeah. Ito mahirap eh. Even relationships, matutulog na magkaaway. Pag natulog kayo magkaaway, tapos na yan. Wala nang future yan. Wala na yan. So, ikaw din, pag itinulog mong talo ka, baka masanay ka. Na every time na lang talo. Tulog na lang, hindi. Ako hanggang ngayon, talo pa ako, hindi ako matutulog. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit magkasakit ako bukas, basta kailangan panalo ako ngayon. Kasi pagising mo, problema pa rin, talo ka pa rin. Oh, exactly. Eh, pag natulog kang panalo, kahit pagod na pagod ka, kinabukasan pagising mo, ang lakas mo eh. Kaya pansin nyo ako, most of the time nga, nagsaseminar ako, lalo't preparation ng WIDID, lagi ako may lagnat, may sakit. Hindi nyo naman yung alam eh. Eh kasi, pakin nyo. Kailangan ba pa-baby ako, may lagnat ako, guys? Hindi. Doon naman kami blessed na, sir. Kasi yung kaninang pinag-uusapan natin, yung mirror neurons, ikaw nag-show up ka ganyan. Hindi ka natutulog ng talunan. Grabe pa yung work ethic. Multi-millionaire na. Pero, grabe pa rin yung work ethic. Naiinitan pa rin. Hindi pa rin nagiging complacent sa mga bagay-bagay na pwede naman na gawin. Yan naman yung pinagpapasalamat namin kasi yung kami nasa baba, tinitingala ka, ganyan yung work ethic, dapat ganun din tayo. Dapat hindi tayo natutulog ng talunan. Saan ma-adapt nyo? Yeah. Wala kang choice eh. Nakakahiya. Yung boss natin, mas masipag pa. Wala pa kami nararating, magtatamad-tumad kami. Grabe. Actually, that's the psychology. That's the psychology. I've been showing people na kailangan hatawin nyo. Because I wanna show you that this is the process. Kasi iniidolo ka ng lahat, tas tamad ka. Paano kung lahat naging tamad? Tama. Diba? So it's like understanding na, teka. Kaya ito pa yung sinasabi ko, paghahanap ng mentor, balikan natin. Kailangan pag humanap ka ng mentor, gutom din kagaya mo. Kasi kung may mentor ka, halos kaedad mo lang. Kasi pag nag-mentor ka ng 75, 80, okay yun, may matututunan kang wisdom. Pero remember, pag gulp na lang yun. Hindi na gutom yun. Nandun na siya sa investment part. So pag tuturuan ko, invest ka sa ganito, wala ka pang pera, mag-invest ka. So dapat sariwa pa yung proseso pag naghanap ka ng mentor. Yes. So iba yung mentor na nandun na sobrang layo na talaga na bilyon na, sa mentor na, yes, nakarating na, pero kasabay mo pa humataw. Yes. Magkaiba yun. Kasi nakikita mo siya in action eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa iba, pag ako nag-close ng deal, tas may chance kang manood, videohan mo na. Kasi bihira na mangyari yun, nagko-close ako ng deal, harapan. O pati ikaw, magbabayad ka eh, kahit nanonood ka lang eh. Tama eh. Ito, napakaswerte talaga namin, sir, kasi kami, harap-harapan, nakakausap ka namin, nakikita ka namin, napapakinggan ka namin, lalo pag nasa office tayo. Pero yung ibang company, ang napapakinggan lang siguro nila yung mga top 1 nila, yung mga managers o yung ibang position na hindi talaga yung may-ari. Hindi yung talagang pinaka-mentor, kumbaga yung mga mentees lang, yung mga coaches lang yan, diba? Pero dito, ikaw mismo yung nagtuturo. So, yun yung talagang pinapasalamat namin. Tsaka imaginein mo, no, kung gano'n natin kaswerte. Hindi naman tayo gano'n kasikat. Hindi naman kami sobrang daming followers. Pwede na makipag-collab kayo, sir, sa mga mga sikat eh. Sa mga sikat na content creators para mas lalo pang makilala. Yeah. Pero bakit ganun? Power Talks hindi pa ganun kasikat. Handang bumaba si Sir MJ para makipag-collaborate sa amin. Yun yung grabe. Ewan ko kung di ko may paliwanag. Kumbaga, di ko alam kung ano yung nasa puso nyo, kung bakit nyo po kami tinutulungan. Well, una, I wanna help. That's one. Pangalawa, I can see your potential too. Number 3, I've been collaborating with a lot of people naman. Hindi talaga lahat okay eh. So might as well
okay makipag-collaborate sa sikat na. What if tumulong na lang din ako sa iba para sumikat din sila? There are a lot of ways to do this eh. It's just that I want to see the audience then, the perspective of these are the people na nagsisimula pa lang sa proseso. Kasi, for me, it's all about energy. If you respect my space, if we respect each other, let's collaborate. Kesa naman sa, alam mo yun, nagpaplastikan. Sikat nga tayo para, nagpaplastikan naman tayo. Pangit, hindi maganda energy. Mas maganda conversation pag merong mutual respect and love. May compassion, may mutual vision to simply create value with the audience. Ngayon ko lang na-count ng question na to. Kami sir, tinutulungan nyo para ma-build yung page namin, dumami yung followers namin. Hindi ba kayo natathreaten or hindi ba sumagi sa isip nyo na, for example, sumikat yung Power Talk, sumikat yung page namin, parang baka mahati yung views since we are we are giving motivation, inspirational din, at same din sa'yo. Pabalik dyan yung abundance mindset. Ang abundance mindset, hindi lang pera. Abundance mindset is abundance ka sa lahat. I just wanna share value. Kung mahati audience, di go. Basta hindi mawawala audience. Kada may pinapanganak, pagtagal niya, magkaka-cellphone agad yan. Pag nagka-cellphone niya, alam mo yun, manonood yan sa atin. For me, the abundance mindset is, hindi mauubos ang tao, hindi mauubos ang audience, hindi mauubos ang market. That's one. Pangalawa, pag kayo, lumaki audience nyo, matutuwa pa ako kasi part ako nun eh. Tapos ako naman ang mentor nyo. So it's like, it's up to you guys if you're gonna give me credit. Don't get me wrong. Nasa inyo yun. Hindi ko aagawin credit nyo kasi pinagpaguran nyo yun eh. Effort nyo yun. Kayo nag-edit ng video. Hindi naman ako eh. Naging part lang ako at some point. Tinuruan ko lang kayo, in-educate ko kayo. So you deserve all the credit. But at some point, pag nakikita ko kayo nag-grow, alam ko sa sarili ko, kahit paano, may part akong konti na nakaka-proud kasi ito na sila. Ito na sila ngayon. So number 3, competitive ako eh. Competitive ako. Yes. And there are people who compete with me. And there's nothing wrong with that. Ito lang yung problema. Kino-compete nila yung ako ngayon. Pero iba na ako bukas eh. Yeah. So confident din ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, sasabay ako. Not because ida-down ko kayo, but because pag umangat kayo, lalo akong manggigigil, gagalingan ko rin lalo. Nagigis niyo ako? So it's this narrative na, ayos yung mga tinuturuan ko dati, kasabay ko na. Yes. Simulan na ang laban! Alam niyo yun, I'm extremely competitive eh. So it's like, okay, people are growing now. Kasi pag hindi kayo nag-grow, hindi kayo sumikat, may mali sa ginagawa ko. Diba? So gustuhin ko talagang sumikat kayo. Kasi anong klaseng mentor ako kung hindi kayo gagaling? So nonsense, diba? Pero pag gumaling kayo, now, masaya. Bago Power Talks. Saka ang sarap kasi na pare-pares kasi tayo ng vision eh. Pare-pares tayo na nakikita. The more na nagka-audience kayo, nagka-audience ako, ibig sabihin maraming nakikinig ng inspiration and motivation. Ibig sabihin maraming gustong matuto. Pag nangyari yon, maraming magbabago buhay. Alright? Pag nangyari yon, magbabago Pilipinas. Vice Presidente! Ito sir, yung pinakamalupit na tanong ko talaga. Ito sir, gaano mo ginagaranti na kapag ang isang tao napunta sa community mo, kayang-kaya mo payamanin? Okay. The guarantee is on my side, not on their side. Ano ibig sabihin? There's a 100,000% guarantee that I'm gonna do my best, 1. Tulog ka, humahataw ako, 2. Tulog ka pa, gising na ako, 3. I'm gonna work harder than you, 4. I'm gonna be doing my very best and I'm gonna better my best, 5. I know the structure in becoming a millionaire because I'm already aiming my first billion. I know how to build businesses and halos lahat ng business dinaanan ko. I have the experience. Mentor ko si Tony Robbins. I have centuries of experience from other mentors as well. So I have collective knowledge. Ina-apply ko siya, ina-apply ng team ko. Yumayaman sila. But the guarantee is on my side. Nasa sa inyo pa rin, nasa tao pa rin kung gagamitin nila. Kasi there's really no guarantee in this world in terms of almost everything. Kasi kahit ibigay ko sa iyo yung software, sabi ko nga last training, diba? Ibigay ko sa iyo yung software, in-install mo, kung hindi mo naman ginamit, wala rin. So the guarantee is this. Sure tayo na yayaman sila kung susundin nila, kung gagawin nila yung sistema. Pero kung hindi nila gagawin, magpapabebe sila, wala tayong magagawa doon. Because we cannot control everything. We cannot control people. Yun yung beauty nito. Kasi meron ka pa ring choice. Meron ka pa ring ambag. So, hindi akin lahat. Kaya salo mo credit mo.
Sa mo success mo, ikaw yung dahilan bakit ka successful. Kasi ikaw pa rin yung gumawa. Part lang ako. Which is nakakatawa sa side ko kasi naging part ako. Pero success mo yan. Success mo yan, hindi ko yan success mo. Success yan sa side ko kasi nakatulong ako. Pero iba yung success sa side mo kasi ginawa mo na i-apply mo. Magkaiba yun eh. So magkaiba yung mayaman ka at nakapagpayaman ka ng iba. I think for me, that's the highest fulfillment. Kasi hindi kita kontrolado eh. So ang lupit nun. Parang shit, nagawa niya. Ako kilala ko katawan ko eh. Kilala ko sarili ko. Mamaya kaya kong gumawa ng 2 milyon kung gugustuhin ko eh. Diba? Benta lang ako ng training eh. Gawin kong mura eh. Ang daming papasok eh. Tapos na. Pero iba pag kayo na. So I think, yes, the guarantee on my side is 100,000%, if not 1,000,000%. Pero nasa side ko. Plus, sure kasi ako na whatever it takes, I'm gonna solve problems. Kasi ugali ko yun eh. Hindi ako papayag na hindi ko makukuha gusto ko. So kung ganun ka din, ganun ang ugali mo, tapos kasama kita sa circle ko, tapos na usapan. Ang tawag doon alignment. Okay tayo? Learning? So yun lang guys, sumahaba na. If you like this podcast, and I'm sure that you do, please subscribe. Comment, mag-like kayo, engage kayo. And click the notification button para alam nyo pag may mga bagong uploads tayo. Give us a 5-star rating sa Spotify. Mag-like at mag-comment din kayo sa Instagram, sa Facebook because we've been uploading Reels and Shorts, TikTok, and of course, lahatin nyo na. Basta lahatin nyo na. And kasama natin dito, the founder of Power Talk. So, can check them out. Nagkikreate din sila ng value. And nakakatawa kasi mabilis yung growth nila actually. Naaalala ko kung paano ako nag-start, and it's good to support fellow inspiration and motivational content creators. So yun lang guys, this is the end of the podcast, and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.